Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at minsay nasasaktan. Narito na naman po tayo, handang maglakbay sa isang kwentong maaaring sumalamin sa ilan sa ating mga pinagdaanan. Sabi nila, ang kahapon ay isa na lamang alaala. Ngunit paano kung ang kahapong pilit mong kinakalimutan ay bigla na lang kumatok sa iyong pintuan? Bubuksan mo ba ito para sa isang pangalawang pagkakataon? O isasara mo na ng tuluyan para protektahan ang puso mong minsan nang winasak? Samahan ninyo ako sa unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Tunay na Yaman. Ang mahinahong tunog ng paggiling ng butil ng kape ang nagsisilbing musika sa umaga ni Hiraya. 5 taon. 5 taon na niyang kasama ang amoy na ito, ang mapait, ngunit pamilyar na halimuyak ng barako na sumasabay sa hanging amihan mula sa labas ng kanyang munting kaphan. Dito sa Baryo Amihan, payapa ang lahat. Ang bawat araw ay may sariling ritmo, isang sayaw ng katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Ang Kape Hiraya ay hindi lang isang negosyo. Ito ang kanyang santuwaryo. Ito ang bawat pira-pirasong piraso ng kanyang basag na puso na buong tiyaga niyang pinulot at binuo muli. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupok. Isang ugong mula sa labas ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Hindi ito tunog ng karaniwang tricycle o jeep na dumadaan. Ito ay ang aroganteng tunog ng isang makinang mamahalin. Isang tunog na hindi nabibilang sa simpleng baryo nila. Mula sa bintana, natanaw niya ito. Isang marangyang itim na sasakyan, kumikinang sa ilalim ng araw, na para bang nang iinsulto sa simpleng pamumuhay ng lahat. Huminto ito sa tapat mismo ng kanyang kapihan. Nabitawan ni Hiraya ang panakal ng kape. Gumawa ito ng maingay na kalansing sa sahig, ngunit ang tunog na yon ay tila wala lang kung ikukumpara sa dagundong ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay lumabas ang isang multo. Isang multo mula sa nakaraan na pilit na niyang ibinaon sa limot. Nakasuot ng mamahaling suit na tila hindi man lang naluukot sa mahabang biyahe, may dala itong tindig ng kapangyarihan at yaman. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon, ang kilalang kilala niya. Mga matang minsan nang nangako sa kanya nang walang hanggan. At siya ring mga matang tumitig sa kanya na puno ng pandidiri sa kanilang huling pagkikita. Dalisay Montenegro. 5 taon, pero parang kahapon lang. Ang sakit, sariwa pa rin. Naglakad ito palapit sa pinto ng Kape Hiraya. Bawat hakbang nito ay tila isang malakas na pagyanig sa mundong buong ingat niyang itinayo. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na iniwan niya sa Maynila. Ang karangyaan, ang mga pangarap, at ang mapanlinlang na pag-ibig. Bumukas ang pinto. Ang maliit na kampanilya sa itaas nito ay tumunog. Isang masayang tunog na kabaligtaran ng bigat na biglang bumalot sa buong lugar. "Hira," sabi ng lalaki. Ang boses nito, mas malalim ngayon, ngunit puno pa rin ng parehong himig na minsan nang nagpatulog sa kanya sa gabi. Hindi kumibo si Hiraya. Pinulot niya ang panakal mula sa sahig, iwinaksi ang alikabok, at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sinikap niyang itago ito. Hindi siya magpapakita ng kahinaan, hindi sa harap niya. "Hiraya, please, mag-usap tayo." "Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Montenegro," sagot niya, malamig at formal. Hindi niya ito tiningnan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa coffee machine na para bang ito ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. 5 minuto. Iyon lang ang hinihiling ko. Pagmamakaawa ni Dalisay, humakbang palapit sa counter. Ang pabango nito, ang pamilyar na amoy na yon, ay bumuhay sa libu-libong alaala. Mga alaalang masaya at isang alaalang napakasakit. Hinarap siya ni Hiraya. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Dalisay, ang pagsisisi.
Ngunit para kay Hiraya, huli na ang lahat. 5 taon, Dalisay. 5 taon mo akong hindi kinausap. 5 taon mo akong hinayaang mag-isa. Bakit ngayon? Puno ng hinanakit ang kanyang boses. Dahil nagkamali ako. Dahil tanga ako. Hira, maniwala ka. Maniwala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Naniwala ako sa iyo noon, Dalisay. Naniwala ako sa lahat ng sinabi mo. At ano ang napala ko? Yumuko si Dalisay tila hindi makatingin ng diretsyo. Ang eksenang yon ay biglang nagbalik sa isip ni Hiraya. Isang gabi sa kanilang malaking mansyon, isang malamig na kwarto, at mga litratong ikinalat ni Dalisay sa ibabaw ng mesa. Mga litrato niya kasama ang ibang lalaki. Mga litratong alam niyang hindi totoo. Mga litratong sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit hindi man lang pinakinggan. "Huwag mo akong gawing tanga, Hiraya." Ang sigaw ni Dalisay noon. Ang muka ay puno ng galit at sakit. Habang ako, nagtatrabaho para sa kinabukasan natin, ito ang ginagawa mo. Anong kulang? Pera? Sabihin mo sa akin ang presyo mo. Tiningnan niya ako na para bang ako ang pinakamaruming basura sa buong mundo. Ang alaalang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Dinukot niya ang lahat ng laman ng kanyang cash register. Mga gusot na pera, mga barya. Inipon niya ito sa kanyang palad at lumabas mula sa likod ng counter. Tumayo siya sa harap ni Dalisay na nagulat sa kanyang ginawa. "Kung presyo ang hanap mo, heto!" Sigaw ni Hiraya at ihinagis ang pera sa dibdib ni Dalisay. "Iyan lang ang kaya kong ibigay. Kunin mo yan at umalis ka na. Umalis ka na sa buhay ko." Nagsikalat ang pera at mga barya sa sahig. Si Dalisay ay natigilan, ang muka ay nagpapakita ng matinding sakit. Mas matindi pa kaysa kung sinampal siya. Wala siyang sinabi. Tumingin lang siya kay Hiraya, isang mahabang tingin na puno ng mga salitang hindi niya masabi. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas. Nang marinig ni Hiraya ang pagsara ng pinto ng sasakyan at ang unti-unting paglayo ng ugong nito, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa counter, humihingal. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Tapos na. Bumalik siya at pinalayas niya siya. Dapat ay makaramdam siya ng tagumpay. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang pamilyar na kirot na 5 taon na niyang kasama. Nang siya'y tumayo upang ayusin ang nagkalat na pera, may napansin siyang isang bagay na naiwan sa sahig. Isang bagay na katabi ng mga barya. Isang lumang pitaka na gawa sa katad. Halatang luma na. Ang mga gilid ay gasgas na. Pitaka ni Dalisay. Dahan-dahan niya itong dinampot. Bubuksan niya sana para tingnan kung may pagkakakilanlan, bagaman alam na niyang sa kanya iyon nang may mahulog mula sa isang maliit na bulsa nito. Isang lumang litrato. Kupas na at may mga tupi sa gilid. Ito ay litrato nilang dalawa. Kuha noong unang anibersaryo nila. Nakangiti sila pareho, mga ngiting abot hanggang tenga, mga matang kumikinang sa purong kaligayahan at pag-ibig. Pinagmasdan ni Hiraya ang litrato. Bakit? Bakit ito pa rin ang daladala niya sa loob ng 5 taon? Ang lalaking humatol sa kanya nang walang pag-aalinlangan, ang lalaking tumawag sa kanya na parang basura, ay itinago ang nag-iisang alaala ng kanilang pinakamasayang araw. At sa isang saglit, ang pader, na 5 taon niyang buong ingat na itinayo, ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Sa bawat pag-iwas, mayroong pusong naiiwang nagtatanong. Sa bawat pinto na isinasara, may isang taong naiiwan sa labas, basang-basa sa ulan ng pagsisisi. Ang galit na ipinapakita sa atin ay madalas na maskara lamang ng isang malalim na sakit. Ngunit paano kung ang taong pinaniniwalaan mong nagkasala ay siya palang biktima? At paano kung ang katotohanang matagal nang inilihim ay unti-unti nang naghahanap ng siwang upang makawala? Ito ang ating alamin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay mas mahaba at mas mabigat kaysa sa inaasahan ni Dalisay.
Ang bawat kilometrong nilalakbay palayo sa Baryo Amihan ay tila naglalayo sa kanya sa nag-iisang bagay na gusto niyang balikan. Ang makina ng kanyang sasakyan ay umuugong ng tahimik, isang malaking kabalintunaan sa ingay na nagaganap sa loob ng kanyang isip at puso. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena sa Kape Hiraya. Ang mukha ni Hiraya, isang mukhang minsan niyang tinawag na paraiso, ngayon naging isang maskara ng galit at pagkasuklam. Ang mga mata nitong minsay kumikinang kapag tinitingnan siya, ngayon puno ng lamig na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. At ang pera, ang mga lukot na perang yon na inihagis nito sa kanyang dibdib. Bawat piraso ay tila isang sampal, isang paalala ng mga masasakit na salitang binitiwan niya. 5 taon na ang nakalipas. Sabihin mo sa akin ang presyo mo. Napapikit si Dalisay at napahampas sa manibela. Ang hangal niya, ang tanga-tanga niya. Paano niya nasabi ang mga salitang yon sa babaeng wala namang ibang ginawa kundi mahalin siya ng buo? Pagdating niya sa mansyon ng mga Montenegro, sinalubong siya ng katahimikan. Isang katahimikang may bigat. Isang katahimikang sumasalamin sa karangyaan, ngunit kawalan ng init. Naabutan niya ang kanyang ama, si Don Augusto Montenegro. Sa opisina nito, nagbabasa ng mga dokumento sa ilalim ng ilaw ng isang eleganteng table lamp. "Nakarating ka na pala," sabi ni Don Augusto. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Ang boses nito ay laging kalmado, laging may control. "I trust the trip was unproductive?" "Papa," nagsimulang magsalita si Dalisay, ang boses ay pagod. "Sinabi ko na sa'yo, Dalisay. It's a closed chapter." Itinaas ni Don Augusto ang kanyang tingin. Ang mga mata nito sa likod ng salamin ay matalas at walang emosyon. "That woman almost ruined you. She almost tarnished the name our family has built for generations. Ang pagbalik mo roon ay isang insulto sa ating dignidad." Pero mukhang masaya na siya. Mahinang sabi ni Dalisay na para bang sinasabi niya ito mas para sa sarili niya. "She's peaceful." Peaceful? O baka naman nakahanap na siya ng ibang mabibiktima? Sagot ng matanda. Bawat salita ay tila isang patak ng lason. "Anak, ang mundo ng negosyo ay tulad ng isang gubat. At sa pamilyang ito, hindi tayo ang nagiging biktima. Tayo ang nangangaso. Huwag mong kalimutan yan." Walang nagawa si Dalisay kundi ang tumango. Mula pagkabata, ang salita ng kanyang ama, ang batas. Si Don Augusto, ang nagtayo ng imperyo ng Montenegro Prime Holdings mula sa wala. Paano niya kukwestiyonin ang isang taong perpekto sa kanyang paningin? Ngunit habang paakyat siya sa kanyang silid, dala-dala niya ang bigat ng mga salita ng ama at ang alaala ng galit ni Hiraya. Gabi na nang biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang numero na hindi rehistrado. Sinagot niya ito. "Hello?" Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging isang mahinang paghinga at tunog ng static. "Hello? Who is this?" Medyo naiinis na tanong ni Dalisay. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, isang boses ang bumulong. Halatang binago, marahil sa pamamagitan ng isang device, ngunit sapat na para marinig niya ang bawat salita. Hindi lahat ng nakita mo ay totoo. Pagkatapos ng mga salitang yon, agad na naputol ang linya. Natigilan si Dalisay. Ang simpleng pangungusap na yon ay tila isang kidlat na gumising sa isang bahagi ng kanyang isipan na matagal nang natutulog. Ano ang ibig sabihin noon? Sinubukan niyang tawagan pabalik ang numero, ngunit hindi na ito makontak. Hindi siya mapakali. Pumasok siya sa kanyang personal na study at binuksan ang isang bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Mula roon, kinuha niya ang isang manipis na folder. Ang folder na naglalaman ng katibayan ng pagtataksil ni Hiraya. Binuklat niya ito. Nandoon pa rin ang mga litrato. Si Hiraya na may kasamang ibang lalaki.
masayang nagtatawanan sa isang restaurant, magkayakap sa isang madilim na parking lot. Nandoon din ang ulat ng pribadong investigador na kinuha ng kanyang ama. 5 taon na niyang hindi tinitingnan ang mga ito. Masyadong masakit. Ngunit ngayon, tiningnan niya ang mga ito hindi na gamit ang mga matang puno ng galit, kundi mga matang naghahanap. At doon niya napansin, isang maliit, halos hindi mahalagang detalye. Sa ulat ng investigador, nakasulat ang petsa at oras ng pagmamanman. Sa isa sa mga litrato, may orasan sa pader ng restaurant. Ang oras sa ulat at ang oras sa orasan sa litrato ay hindi magkatugma. May 2 oras na pagkakaiba. Maaring isa lang itong simpleng pagkakamali. Isang typo. Ngunit dahil sa misteryosong tawag, ang maliit na pagkakamaling ito ay tila isang malaking bitak sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isinara ni Dalisay ang folder. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang bagong damdamin, determinasyon. Ang pagsisisi na nararamdaman niya ay hindi sapat. Ang paghingi ng tawad ay walang silbi kung hindi niya alam ang buong katotohanan. Babalik siya sa Baryo Amihan. Pero sa pagkakataong ito, hindi para magmakaawa, kundi para alamin ang totoo. Ang determinasyon ay isang apoy. Maaari itong magbigay liwanag sa daan o maaari itong tumupok ng lahat ng kasinungalingan. Kapag ang 2 pusong may kanya-kanyang ipinaglalaban ay muling nagkrus ang landas, hindi maiiwasan ang pagsiklab ng apoy. Sino ang unang masusunog at sino ang lalabas na buo mula sa digmaan ng mga puso? Halina't pakinggan ang susunod na kabanata. Kinabukasan, walang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng Kape Hiraya. Ngunit alam ni Hiraya, narito siya. Nararamdaman na niya. Mula sa bintana, sa kabilang kalsada, nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya, naroon si Dalisay Montenegro. Hindi na siya nakasuot ng suit. Simple na lang ang kanyang damit, isang puting polo shirt at pantalon, na para bang sinusubukan niyang maging bahagi ng simpleng tanawin ng Baryo Amihan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya maikukubli. Ang kanyang tindig, ang kanyang presensya, ay sumisigaw ng ibang mundo. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa pag-aasikaso sa kanyang mga customer, sa pagtimpla ng kape, sa pagngiti. Ngunit sa bawat galaw niya, alam niyang may isang pares ng mga matang nakamasid. Buong araw, naroon lang siya. Hindi lumalapit. Nagmamasid lang. Nakikita ni Hiraya kung paano niya tinitingnan ang Kape Hiraya, ang bawat sulok nito. Nakikita niya kung paano nito pinagmamasdan ang kanyang pakikitungo sa mga taga-baryo. Ang mga ngiti at tawanan na ibinabahagi niya. Nang hapon na, nakita niyang kinausap ni Dalisay si Aling Nena, ang may-ari ng katabing karinderya. Nakita niya ang pagtango at pagngiti ni Aling Nena habang may ikinukwento. Kinakabahan si Hiraya. Ano ang tinatanong niya? Ano ang inaalam niya? Samantala, sa Maynila, isang tawag sa telepono ang naganap na magbabago sa takbo ng araw ni Hiraya. Nasa opisina si Don Augusto Montenegro, hawak ang isang telepono. Siguraduhin mong malinis ang paggawa. Ayokong may anumang bakas na mag-uugnay nito sa akin. Gawin mong isang simpleng problema sa negosyo. Sa kabilang linya, isang boses ang sumagot. Masusunod po, Don Augusto. Sa Baryo Amihan, katatanggap lang ni Hiraya ng tawag mula sa kanyang pinagkukunan ng butil ng kape sa Batangas. Hiraya, iha, pasensya ka na, sabi ni Mang Boy, ang may-ari ng plantasyon na matagal na niyang katrabaho. Ang boses nito ay halatang hindi mapakali. Hindi na muna kita mapapadalhan ng supply simula sa susunod na linggo. Natigilan si Hiraya. Po? Bakit po, Mang Boy? May problema po ba? Pwede naman po nating pag-usapan kung kailangan kong magtaas ng bayad. Hindi, iha. Hindi ganoon. Bumuntong hininga ang matanda. May mas malaking kumpanya na gustong bilhin ang lahat ng ani namin. Eksklusibong kontrata.
Hindi ko kayang tanggihan, Hiraya. Malaking tulong ito sa aming mga magsasaka. Pasensya ka na talaga. Pagkababa ng telepono, napaupo si Hiraya. Ang kanyang mga butil ng kape, ang puso ng kanyang negosyo. Paanong nangyari ito ng biglaan? Pumasok sa isip niya ang anino ni Dalisay sa ilalim ng puno ng akasya. Nagkataon lang ba ito? Dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Luz Viminda, o Luz, dala ang pananghalian. Nakita niya agad ang problema sa mukha ni Hiraya. "Oh, anong nangyari sa'yo? Para kang binagsakan ng langit at lupa," sabi ni Luz habang inilalapag ang pagkain. Ikinuwento ni Hiraya ang tawag ni Mang Boy. Kumunot ang noo ni Luz. Teka, masyadong biglaan. At anong mas malaking kumpanya? Sa pagkakaalam ko, si Mang Boy ang pinaka-loyal sa mga maliliit na negosyanteng tulad mo. Humigop si Luz ng kape. Hulaan ko. May kinalaman ito sa multo ng nakaraan na nagbalik, ano? Luz, wag naman nating isipin agad yan. Wag isipin? Hiraya, gising! Medyo tumaas ang boses ni Luz. 5 taon kang nanahimik dito. Dumating lang ang ex-asawa mong milyonaryo, biglang may sumasabotahe sa'yo. Hindi yan nagkataon lang. Pamilya Montenegro yan. Kapag hindi nila makuha ang gusto nila sa isang paraan, gagawa sila ng iba. Alam ni Hiraya na tama si Luz, ngunit ang isang bahagi niya ay ayaw itong tanggapin. Masyado nang masakit. Kinagabihan, habang nag-iisa na si Hiraya at nagliligpit para magsara, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Dalisay. Automatikong tumigas ang ekspresyon ni Hiraya. Hindi pa ba malinaw? Sinabi ko nang umalis ka. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang itsura ni Dalisay. Wala na ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Hindi ako naparito para pag-usapan tayo, Hiraya. Kalmado niyang sabi na ikinagulat ni Hiraya. Kung ganoon, para saan? Naglakad si Dalisay palapit sa counter, ngunit may distansya pa rin sa pagitan nila. Tinitigan niya si Hiraya ng diretso sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang Dalisay na hindi niya kilala. Isang Dalisay na seryoso, naghahanap, at tila handang harapin ang anumang sagot. May kinalaman ba ang papa sa nangyari sa atin? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. May tinago ba sa akin ang papa? Natigilan si Hiraya. Hindi ito ang tanong na inaasahan niya. Hindi ito, patawarin mo na ako o mahal pa rin kita. Ito ay isang tanong na tumusok sa pinakagitna ng sugat na 5 taon na niyang itinatago. Ang galit sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Sa isang iglap, ang matapang na si Hiraya na may-ari ng kape Hiraya ay naglaho at ang nakatayo sa harap ni Dalisay ay ang babaeng wasak na iniwan niya 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ang mabilis na pag-iwas niya ng tingin, ang bahagyang panginginig ng kanyang labi, at higit sa lahat, ang sakit na biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang sakit na sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Iyon ang naging sagot. At para kay Dalisay, ang sagot na yon ay mas malinaw pa sa isang oo. Ang isang anino, kapag nasinagan ng kahit katiting na liwanag, ay nagpapakita ng kanyang tunay na hugis. Ang pagdududa, kapag nadiligan ng mga pahiwatig, ay lumalago at nagiging isang matibay na paniniwala. Sa paghahanap ng katotohanan, madalas ang unang kailangang kalabanin ay hindi ang mundo, kundi ang sarili nating pamilya, ang anino na matagal nang bumabalot sa ating pagkatao. Saksihan natin ang pagsisimula ng paghahanap na ito. Ang katahimikan ni Hiraya ay mas malakas pa sa isang sigaw. Pagkaalis ni Dalisay sa Kape Hiraya, hindi na siya bumalik sa Maynila. Nag-check-in siya sa isang maliit na inn sa kabilang bayan. Sapat lang ang layo para hindi makatawag ng pansin, ngunit sapat ang lapit para maipagpatuloy ang kanyang hindi pa nasisimulang misyon. Ang tanong niya kay Hiraya,
ay hindi sinagot ng salita. Ngunit ang sakit sa mga mata nito ang nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon. May mali. Isang malaking kamalian ang nangyari 5 taon na ang nakalipas at ang kanyang ama ay nasa sentro nito. Ang unang ginawa ni Dalisay ay hindi tawagan ng kanyang ama. Alam niyang wala siyang makukuhang sagot doon. Sa halip, kumuha siya ng bagong pribadong investigador. Isang datihang pulis na may sarili ng ahensya, isang taong walang anumang koneksyon sa mga Montenegro. Ang pangalan niya ay Leo. Gusto kong imbestigahan mo ang isang kaso 5 taon na. Ang nakalipas, sabi ni Dalisay sa telepono. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pangalan ng orihinal na investigador ay Ricardo Reyes. Alamin mo kung nasaan na siya ngayon. Alamin mo kung sino ang nagbayad sa kanya. At higit sa lahat, hanapin mo ang lalaking nasa mga litratong ipapadala ko sa'yo. Pagkatapos ng tawag, sinimulan ni Dalisay ang sarili niyang pag-iimbestiga. Alam niya ang tungkol sa problema ni Hiraya sa supplier ng kape. Isang tawag lang sa kanyang assistant ang kailangan para malaman kung sino ang malaking kumpanya na biglang sumulot sa ani ni Mang Boy. Hindi na siya nagulat nang malaman na ito ay isang subsidiary na pag-aari ng Montenegro Prime Holdings. Ang kanyang ama. Gumagalaw na ito. At ang bilis. Hindi niya matitiis na makitang nasisira ang negosyong pinaghirapan ni Hiraya. Ngunit alam niyang hindi tatanggapin ni Hiraya ang tulong niya ng direkta. Kaya gumawa siya ng paraan. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para hanapin ang isa sa pinakamagagandang supplier ng kape sa Cordillera, isang kooperatiba ng mga magsasaka na hindi pa kilala sa merkado. Nakipag-usap siya sa kanila. Gusto kong kayo ang mag-supply sa kape, Hiraya, sabi niya. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos para sa unang 6 na buwan. Ang kondisyon ko lang, huwag na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ko. Sabihin ninyong ito ay bahagi ng inyong promotional program para sa mga maliliit na negosyo. 2 araw ang lumipas habang naghihintay siya ng balita mula kay Leo. Isang tawag ang gumulat sa kanya. Si Hiraya. Ano na naman ito, Dalisay? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa pinipigil na galit. Akala mo ba hindi ko malalaman? Isang promotional program na ako lang ang napili? Isang deal na napakaganda para maging totoo? Hindi ko kailangan ng limos mo. Hiraya, sinusubukan ko lang tumulong. Tumulong? O kontrolin ulit ang buhay ko? Sigaw ni Hiraya. 5 taon akong nabuhay nang wala ka. Itinayo ko ang buhay ko mula sa abo na iniwan mo. Huwag na huwag mong susubukang pasukin ulit ito gamit ang pera ng pamilya mo. Kung gusto mong tumulong, Dalisay, gawin mo ang pinakasimpleng bagay. Iwan mo akong mag-isa. Click! Naputol ang linya. Napasabunot si Dalisay sa kanyang buhok. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila nagtutulak lang kay Hiraya palayo. Ngunit habang nakaupo siya roon, puno ng frustrasyon, isa pang tawag ang pumasok. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Papa. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Papa. Dalisay. Ang boses ni Don Augusto ay kalmado, ngunit may lamig na bumabalot sa bawat salita. Nasaan ka? Ang mga board members ay naghahanap sa'yo. May inaasikaso lang po ako. Inaasikaso? O sinisira ang lahat ng pinaghirapan natin? Sabi ng matanda, nakikipag-usap ka sa mga taong hindi mo dapat kausapin. Gumagawa ka ng mga desisyon na hindi mo dapat ginagawa. Ang babaeng yan, Dalisay, ay isang lason. At mukhang handa ka na namang inumin ito. Papa, ano ba talaga ang nangyari noon? Diretsahang tanong ni Dalisay. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa mula kay Don Augusto. Isang tawang nagpatayo sa lahat ng balahibo sa katawan ni Dalisay. Ang nangyari ay ang dapat mangyari. Iniligtas kita. Iniligtas ko ang pangalan natin. Umuwi ka na, anak.
nagbago ang tono ng kanyang ama. Naging mas malumanay, ngunit mas nakakatakot. Bago pa may mangyaring hindi mo magugustuhan, hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa kanya. Iyon ay isang banta, malinaw, at direkta. Pagkababa ng tawag, naramdaman ni Dalisay ang isang tunay na takot. Takot para kay Hiraya. Ang kanyang ama ay hindi nagbibiro. Habang nanginginig pa ang kanyang mga kamay, isang email notification ang lumitaw sa kanyang laptop mula kay Leo. Subject, unang ulat. Binuksan niya ito ng mabilis. Ang laman ng email ay maikli, ngunit siksik sa impormasyon. Dalisay, si Ricardo Reyes, ang pribadong investigador, ay umalis ng bansa 1 linggo matapos niyang isumite sa inyo ang kanyang ulat. 5 taon na ang nakalipas. Bago siya umalis, isang shell corporation na may koneksyon sa Montenegro Prime Holdings ay nagdeposito ng 5 milyong piso sa kanyang offshore account. Mula noon, wala nang nakakaalam kung nasaan na siya. Mas importante, nahanap ko na ang lalaki sa mga litrato. Ang pangalan niya ay Marcos Suarez, isang small-time actor na may mga utang. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya bilang manager sa isang bar sa Makati na madalas puntahan ng iyong ama. May naka-attach akong litrato. Kuha ito ng isang CCTV camera malapit sa bar noong nakaraang buwan. Medyo malabo, pero marahil ay makikilala mo. Dahan-dahang nag-scroll pababa si Dalisay. Ang kanyang puso ay kumakarera. At naroon na nga, isang malabong imahe, 2 lalaki na nag-uusap sa isang madilim na eskinita sa likod ng bar. Ang isa ay si Marcos Suarez at ang isa, kahit malabo ang kuha, hindi maipagkakaila ang tindig, ang pamilyar na ayos ng buhok, ang anino ng taong buong buhay niyang tiningala at iginalang. Si Don Augusto Montenegro. Napatitig si Dalisay sa screen. Ang anino ng pagdududa na bumabalot sa kanya sa loob ng mga nakaraang araw ay biglang nagkaroon ng muka. At iyon ay ang mukha ng kanyang sariling ama. May mga lihim na parang mga buto sa ilalim ng lupa. Maaari mong ibaon, takpan at kalimutan. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa tamang pag-ulan ng pagkakataon, ito ay sisibol. At kapag ito ay lumago, ang mga ugat nito ay may kakayahang sirain ang pinakamatibay na pader. Para kay Hiraya, ang pader na 5 taon niyang itinayo ay malapit ng masubok. Handa na ba siyang harapin ang katotohanang matagal nang natutulog? Ating tuklasin sa panibagong kabanata. Pagkatapos ng maikli, ngunit maapoy na tawag kay Dalisay, naramdaman ni Hiraya ang isang pait na pamilyar. Ito ang pait ng tagumpay na walang tamis. Oo, naitaboy niya ulit siya. Naipakita niyang hindi niya kailangan ng tulong o ang pera nito. Ngunit sa pagbaba niya ng telepono, ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan at ang tanong na pilit niyang iwinawaksi. Bakit? Bakit ginagawa ni Dalisay ang lahat ng ito? Ang mga sumunod na araw ay abala. Sinubukan niyang humanap ng ibang supplier, tumatawag sa iba't ibang plantasyon, ngunit lahat sila ay tila mayroon ng eksklusibong kontrata o sadyang hindi kayang punan ang kanyang kailangan. Ang anino ng mga Montenegro ay mahaba at malawak at nararamdaman niyang unti-unti siya nitong nilalamon. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga sulat na dumating, isang sobre ang umagaw sa kanyang pansin. Simple lang ito, kulay puti. Walang pangalan ng nagpadala. Ang nakasulat lang ay ang pangalan niya at ang address ng Kape Hiraya. Isinulat kamay sa paraang tila nanginginig. Sa loob, wala itong sulat. Ang laman lang ay isang luma at maliit na susi ng bakal at isang kapirasong papel na may nakasulat na numero. Safety Deposit Box 17, Metro Premier Bank, Makati. Kinilabutan si Hiraya. Ano ito? Kanino ito galing? Agad na pumasok sa isip niya si Dalisay.
Isa na naman ba ito sa mga paraan niya para makialam? Para bigyan siya ng pera? Kinuyuyom niya ang susi. Handa na sanang itapon sa basurahan. Ayaw na niya ng gulo. Ayaw na niya ng anumang bagay na mag-uugnay sa kanya sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Ngunit bago pa niya ito maitapon, tumunog ang telepono ng kapihan. Isang numero na hindi pamilyar. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit sa huli ay kinuha rin niya. Kape Hiraya, good morning. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses ng isang matandang lalaki ang nagsalita. Mahina at tila nag-iingat. Si Hiraya Rosales ba ito? Ako nga po. Sino po sila? Muling katahimikan. Hindi mo na ako matatandaan, iha. Ang pangalan ko ay Mateo. Ako ang dating executive assistant ni Don Augusto Montenegro. Natigilan si Hiraya. Ang pangalan pa lang ng kanyang dating biyenan ay sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan. Anong kailangan ninyo sa akin? Natanggap mo na ba ang pinadala ko? Tanong ng matanda. Ang susi. Kayo po ang nagpadala noon. Ano po ito? Pera ba ito ng ama ni Dalisay? Hindi ko kailangan ng... Hindi, iha. Hindi niyang pera. Putol ni Mateo sa kanya. Ang boses ay puno ng bigat. Katotohanan yan. Ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa inyong dalawa. Anong ibig ninyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Bumalik si Dalisay sa baryo ninyo, hindi ba? Nagsisimula na siyang magtanong. At kapag si Don Augusto ay nasukol, wala siyang hindi gagawin para protektahan ang kanyang mga kasinungalingan. Sabi ni Mateo, nasa panganib ka, iha. At ang tanging paraan para protektahan mo ang iyong sarili ay gamitin ang susi na yan. Panahon na para malaman ng lahat ang totoo. Bago pa makasagot si Hiraya, ibinaba na ni Mateo ang telepono. Naiwan si Hiraya na nakatayo. Hawak ang susi na ngayon ay parang nagbabaga sa kanyang palad. Katotohanan. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, isinara niya ang kape Hiraya. Nag-iwan siya ng karatulang sarado para sa biglaang lakad. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus ay tila isang hakbang pabalik sa nakaraang pilit niyang tinatakbuhan. Ang ingay, ang polusyon, ang magulong tanawin ng syudad, lahat ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na kanyang iniwan. Ang Metro Premier Bank sa Makati ay isang tore ng salamin at bakal, malamig at walang pakiramdam. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapakita niya ang susi at ang kanyang ID sa empleyado. Dinala siya sa vault sa basement, isang silid na napapalibutan ng makapal na pader at bakal. Ang lamig sa loob ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Binuksan ng empleyado ang unang lock, pagkatapos ay iniwan siya nito para buksan ang pangalawa gamit ang susi na bigay sa kanya. Click! Huminga siya ng malalim at hinila ang bakal na kahon. Mabigat ito. Inilapag niya ito sa isang maliit na mesa sa loob ng isang pribadong silid at dahan-dahang itinaas ang takip. Sa loob, may dalawang bagay lang. Ang una ay isang pamilyar na brown envelope. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila dinurog muli. Naroon ang mga orihinal na kopya ng mga litratong sumira sa kanyang buhay. Siya at si Marco Suarez, ngunit ngayon, sa mas malinaw na pagtingin, kitang-kita niya. Ang mga ngiti ay pilit, ang mga yakap ay alanganin. Mukha itong isang dula, hindi isang sandali ng pagtataksil. Ang pangalawang bagay ay isang maliit na microcassette recorder, isang lumang modelo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha niya ito. May isang cassette tape sa loob. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may nakasulat na petsa. Ang petsa ay 2 araw bago ipakita sa kanya ni Dalisay ang mga litrato. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang iwan ang lahat ng ito at bumalik sa Baryo Amihan. Ngunit ang boses ni Mateo ay bumabalik sa kanyang isipan. Protektahan mo ang iyong sarili.
Pinindot niya ang play. Isang mahinang hiss at static ang unang narinig niya. Pagkatapos ay ang boses ng dalawang lalaki. Ang isa ay hindi niya kilala, medyo garalgal. Ang isa ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Malamig, may kontrol, at puno ng kapangyarihan. Isang boses na minsan niyang tinawag na Papa. Ang boses ni Don Augusto Montenegro. Boses 1, Ricardo Reyes. Okay na po ang lahat, Don Augusto. Ang mga litrato, mukhang totoo. Walang mag-aakalang peke. Ang artistang kinuha natin ay magaling. Boses 2, Don Augusto. Magaling. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, Reyes. At ang lalaking iyan, siguraduhin mong hindi na siya magpapakita pa kahit kailan pagkatapos nito. Ang bayad mo ay nasa account mo na bukas. Boses 1, Ricardo Reyes. Masusunod po. Pero, sigurado po ba kayo rito, sir? Mukhang mahal na mahal siya ng anak ninyo. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay ang sagot ni Don Augusto, bawat salita ay tila isang patalim na yelo. Boses 2, Don Augusto. Ang pag-ibig ay isang kahinaan na hindi kayang tustusan ng imperyo ko. Ang mahalaga ay ang resulta. Nabitawan ni Hiraya ang recorder. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mga sumunod na salita na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mga salitang bumasag sa lahat ng natitirang piraso ng kanyang puso. Boses 2, Don Augusto. Gawin mo ang lahat para isipin niyang basura ang babaeng iyon. Isang manggagamit na walang ibang hangad kundi ang pera natin. Dapat sukdulan ang galit niya, sapat para hindi na siya lumingon pa. Naiintindihan mo? Hindi na makahinga si Hiraya. Ang lamig sa loob ng vault ay tila pumasok sa kanyang mga ugat, nagyeyelo sa kanyang dugo. Ang sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas ay walang-wala kung ikukumpara sa nararamdaman niya ngayon. Noon, ang sakit ay dulot ng isang pusong nasawi sa pag-ibig. Ngayon, ang sakit ay dulot ng isang kaluluwang sinadyang wasakin. Basura, isang manggagamit. Hindi ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang plano. Isang masusing, malupit at kalkuladong plano para sirain siya sa paningin ng lalaking pinakamamahal niya. At ang gumawa nito ay ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Ang recording ay nagpatuloy sa pag-play, ngunit wala na siyang ibang narinig. Napatingin siya sa kawalan. Ang mga mata ay tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay lumuluha. 5 taon. 5 taon siyang nagdalamhati para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. 5 taon siyang namuhay bilang isang babaeng nang iwan at nagtaksil. 5 taon siyang nagtago, dala-dala ang kahihiyan na ipinataw sa kanya. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at pinindot ang stop. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, mas nakakatakot. Pagkatapos, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa. Ngunit ang mga luhang ito ay iba na. Hindi na ito luha ng pighati o pangungulila. Ito ay luha ng galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tiningnan niya ang recorder at ang mga litrato sa ibabaw ng mesa. Ang mga ito ay hindi na lang ebidensya ng kanyang kawalang sala. Ang mga ito ay armas. At ngayon, alam na niya kung paano lumaban. Ang isang imperyong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay tulad ng isang kastilyong buhangin. Maaaring maganda itong tingnan sa malayo, matayog at matatag. Ngunit isang malakas na alon lamang ng katotohanan ang kailangan para gumuho ang lahat. At ngayon, ang alon ay paparating. At wala itong balak na mag-iwan ng anumang nakatayo. Saksihan natin ang simula ng pagbagsak. Isang digmaan ang nagaganap sa loob ng boardroom ng Montenegro Prime Holdings.
Napilitang bumalik si Dalisay sa Maynila dahil sa biglaang krisis. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga screen ng computer ay kumukutitap sa kulay pula. Bawat numero ay isang patak ng dugo mula sa kanilang naghihingalong kumpanya. Ang mga executive na dati laging kalmado at mayabang ay nagkakagulo ngayon. Ang mga mukha ay puno ng pawis at pag-aalala. Bumagsak na naman ng 15% ang stocks natin sa unang oras pa lang ng trading. Sigaw ng isa. Lahat ng major investors nagpo-pull out. They're calling it a financial massacre, sabi ng isa pa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakaupo lang si Dalisay, tila isang manonood sa sarili niyang trahedya. Ang isip niya ay lumilipad pa rin sa Baryo Amihan, sa mukha ni Hiraya, sa anino ng kanyang ama na nasa litrato. Ang pagbagsak ng kumpanya ay tila isang malayong ingay kumpara sa pagguho ng kanyang sariling mundo. Ngunit ang pinakanakagugulat sa lahat ay ang kanyang ama. Si Don Augusto Montenegro, ang haligi ng kanilang pamilya, ang henyo sa likod ng kanilang imperyo, ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, hindi kumikibo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Dalisay, nakita niya ang kanyang ama na mukhang matanda. Ang kanyang mga balikat, na dati laging tuwid at puno ng awtoridad, ay tila binagsakan ng bigat ng buong mundo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mukha na laging isang maskara ng kontrol ay blanko. Tila isang haring pinapanood ang dahan-dahang pagkasunog ng kanyang kaharian at wala siyang magawa. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Mr. Jacinto, ang kanilang Chief Financial Officer. Siya ay namumutla at ang hawak niyang folder ay tila nanginginig. Agad na tumahimik ang lahat. Don Augusto? Dalisay. Nagsimula si Mr. Jacinto, ang boses ay paos. Ano na naman? Walang ganang tanong ni Don Augusto. Hindi ito isang simpleng stock market crash, sir. Sabi ni Mr. Jacinto. This is a coordinated hostile attack. Nagkatinginan ng lahat. Nagpatuloy ang CFO. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, may isang entity, isang ghost investor na tahimik na binili ang lahat ng maliliit na utang natin mula sa iba't ibang bangko at financial institutions. Inipon nila. At ngayon, sila na ang nag-iisang pinakamalaki nating pinagkakautangan. Sila ang may hawak sa atin sa leeg. Anong gusto nila? Pera? We can negotiate, sabi ng isang board member. Umiling si Mr. Jacinto. Ang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Iyon na nga ang problema. Hindi sila interesado sa negosasyon. Binuksan niya ang folder at inilapag ang isang dokumento sa mesa. This morning, they sent us a formal demand. They are calling in all our debts. Immediately. Kung hindi natin mababayaran ang lahat sa loob ng 48 hours, they will legally own a controlling stake in Montenegro Prime Holdings. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ito na yon, ang huling pako sa kabaong. Ang halagang yon, imposible nilang mabayaran sa loob ng 2 araw. Sa gitna ng desperasyon ng lahat, si Dalisay lang ang nanatiling kalmado. Ang kanyang isip na sinanay sa paghahanap ng katotohanan sa mga nakaraang araw ay nagkaroon ng isang tanong. Isang tanong na mas mahalaga kaysa sa pera o sa kumpanya. Sino sila? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay malamig at tumagos sa buong silid. Sino ang may-ari ng entity na ito? Nag-alinlangan si Mr. Jacinto. Tumingin siya kay Don Augusto na nanatiling hindi kumikibo. Sabihin mo, mariing utos ni Dalisay. Dahan-dahang kinuha ni Mr. Jacinto ang isa pang folder at iniabot ito kay Dalisay. It's a private trust fund, sir. Very exclusive. Mahirap i-trace ang tunay na may-ari. Pero ito ang pangalan na nakarehistro. Binuksan ni Dalisay ang folder. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang linya ng teksto. Sa isang pangalan na
Nakasulat sa ilalim ng titulong Name of Entity. Ang dugo sa kanyang muka ay tila biglang naubos. Ang paghinga niya ay huminto. Ang ingay sa silid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalang iyon. Isang pangalang pamilyar. Isang pangalang bumuhay sa lahat ng sakit, pagsisisi, at ngayon, isang hindi maipaliwanag na pagkabigla. Rosales Trust Fund. Rosales. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa papel. Tumingin siya sa kawalan. Ang mga labi ay bahagyang bumuka. Binibigkas ang isang pangalan na tila isang lason at isang panalangin sa parehong oras. Hiraya. May mga sandaling ang katotohanan ay parang isang malakas na bagyo. Dumarating ito nang hindi mo inaasahan. Winawasak ang lahat ng iyong pinaniniwalaan at iniiwan kang basang-basa sa gitna ng iyong sariling pagkawasak. Para kay Dalisay, ang bagyo ay kararating lang at sa gitna ng unos na ito, iisang pangalan lang ang kanyang tinatawag, ang pangalan ng babaeng sinaktan niya, na siya rin palang nag-iisang pag-asa niya. Ito ang kanilang paghaharap. Umalis si Dalisay sa boardroom na parang isang taong wala sa sarili. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng mga board members, ang mga tanong ni Mr. Jacinto o ang blangkong tingin ng kanyang ama na naiwan sa mesa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang lingon-likod na umalis. Sa labas, ang kalangitan ay tila nakikidalamhati. Isang malakas na ulan ang bumuhos, binabago ang mga kalsada ng Maynila sa isang magulong ilog. Ngunit ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa unos sa loob ng kanyang kaluluwa. Rosales Trust Fund. Hiraya. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang isipan habang pinatatakbo niya ang sasakyan ng matulin, nilalabanan ang hangin at ulan. Bakit? Ang tanong na yon ay isang punyal na nakatarak sa kanyang puso. Bakit niya ito ginawa? Para sa paghihiganti. Para ipamukha sa kanila na kaya niyang pabagsakin ang imperyong umapi sa kanya. Posible, karapatan niya. Ngunit may isang bahagi sa puso ni Dalisay na tumatangging maniwala. Ang Hiraya na kilala niya, ang Hiraya na minahal niya, ay hindi kayang gumawa ng ganoon. Sa kabila ng galit nito, mayroon pa ring kabutihan sa mga mata nito. Ang biyahe papuntang Baryo Amihan ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng kasalubong na sasakyan ay mga guhit ng liwanag sa madilim na kalsada. Ang tunog ng kanyang humaharurot na sasakyan at ang malakas na bagsak ng ulan sa bubong, ang tanging musika sa kanyang paglalakbay. Nang sa wakas ay marating niya ang Baryo Amihan, gabi na. Ang buong baryo ay tahimik, tila natutulog sa ilalim ng ulan. Ang tanging may ilaw pa ay ang maliit na kapihan sa dulo ng kalsada, ang Kape Hiraya. Ang kanyang destinasyon, ipinark niya ang sasakyan at hindi na nag-abalang gumamit ng payong. Sinalubong niya ang ulan. Ang bawat malamig na patak ay tila isang paalala ng lamig na ipinaramdam niya kay Hiraya noon. Binuksan niya ang pinto ng Kape Hiraya ng malakas. Ang kampanilya ay tumunog ng malakas at magulo. Naroon si Hiraya sa likod ng counter, nagpupunas ng mga tasa. Tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak na kanyang iniwan. Ito ay isang reyna sa sarili niyang kaharian at pumasok siya ng walang pahintulot. Basa, humihingal, at wasak. Iyon ang itsura ni Dalisay. Tinitigan niya si Hiraya. Ang lahat ng tanong, lahat ng sakit, lahat ng pagkalito ay nagsama-sama sa isang sigaw. Bakit Hiraya? Ang boses niya ay basag, mas malakas kaysa sa ugong ng ulan sa labas. 5 taon. 5 taon mo akong hinayaang maniwala. Tapos ito ba ang ganti mo? Ang sirain kami. Bakit mo ginawa ito? Hindi sumagot si Hiraya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basahan at ang tasa. Tinitigan niya si Dalisay ng diretso sa mata, walang takot,
walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa ilalim ng counter. Isang maliit na microcassette recorder. Inilapag niya ito sa ibabaw ng counter sa pagitan nilang dalawa. Ang maliit na bagay na yon ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng ginto ng mga Montenegro. Ang mga mata ni Dalisay ay napako sa recorder. Hindi niya naintindihan. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng kahulugan at bigat, pinindot ni Hiraya ang play. Ang mahinang hiss mula sa speaker ay napalitan ng mga boses. At sa isang iglap, ang mundo ni Dalisay ay gumuho. Narinig niya ang lahat. Ang boses ni Ricardo Reyes at ang boses ng kanyang ama. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura, isang dagok na mas masakit pa sa sampal. Mahal na mahal siya ng anak ninyo. Ang pag-ibig ay isang kahinaan na hindi kayang tustusan ng imperyo ko. Napahawak si Dalisay sa gilid ng counter. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. At pagkatapos, ang huling mga salita. Ang mga salitang pumatay sa lahat ng natitira sa kanya. Gawin mo ang lahat para isipin niyang basura ang babaeng yon. Basura. Ang salitang yon. Ang mismong salitang ginamit niya. Napaluhod si Dalisay sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng katotohanan iyon. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa kanyang buhok. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog. Isang dalisay na anyo ng paghihirap. Lahat ng ito, lahat ng galit niya, lahat ng sakit na idinulot niya kay Hiraya, lahat ng 5 taon na nasayang ay base sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang gawa ng kanyang sariling ama. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga mata, halo-halo sa tubig ulan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Hiraya. Isang sakit na hindi na bago. Isang sakit na 5 taon na nitong daladala. Hira, patawarin mo ako. Halos hindi na marinig ang kanyang boses. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Pinatay ni Hiraya ang recorder. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Ngunit bago pa makasagot si Hiraya, biglang tumunog ang telepono ni Dalisay. Kumakalatog ito sa sahig na basa. Ang pangalan sa screen, Papa. Nanginginig na sinagot ni Dalisay ang tawag, inilagay sa speakerphone. Dalisay, ang boses ni Don Augusto ay malamig at walang emosyon, na para bang walang nangyaring krisis. Nakita ko ang pag-alis mo. Alam kong nasaan ka. At alam ko na kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Isang sandali ng katahimikan. Sabihin mo sa babaeng yan. Nagpatuloy si Don Augusto, bawat salita ay matalas. Na kung hindi niya ititigil ang ginagawa niya, isang kaso ng economic sabotage at illegal market manipulation ang isasampa ko laban sa kanya, bukas na bukas din. Tingnan natin kung paano niya pamamahalaan ang kumpanya ko mula sa loob ng kulungan. Click. Nabitawan ni Dalisay ang telepono. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng bagong takot. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang digmaan ay ngayon pa lang nagsisimula. Darating sa buhay natin ang isang sangandaan kung saan kailangan nating mamili. Sa kanan ay ang pamilyar na daan ng kasinungalingan, isang landas na madali ngunit puno ng kadiliman. Sa kaliwa ay ang baku-bakong daan ng katotohanan, mahirap tahakin, ngunit patungo sa liwanag. Kapag ang lahat ay tila nawala na at ang tanging natitira sa iyo ay ang iyong paninindigan, aling daan ang iyong pipiliin? Ito ang pagsubok na haharapin ni Dalisay. Ang banta ni Don Augusto ay hindi na natiling isang banta lamang. Wala pang 15 minuto, matapos ang tawag, ang tahimik na gabi sa Baryo Amihan ay pinunit ng tunog ng mga sirena. 2 pulis mobile ang huminto sa tapat ng Kape Hiraya. Ang kanilang mga umiikot na ilaw na pula at asul ay nagpinta ng sindak.
at gulo sa basang kalsada. Para kay Dalisay, na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang mga ilaw na yon ay tila mga mata ng demonyong matagal nang nag-aabang. Bumangon siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa isang halo ng galit at purong takot. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang lalaking naka-plain clothes na nagpakilalang si Detective Ramos. Ang kanilang presensya ay agad na pumuno sa maliit na kapihan. Binabago ang santuwaryo ni Hiraya sa isang interrogation room. "Good evening! Hinahanap namin si Miss Hiraya Rosales," sabi ng detective. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng lugar bago tumuon kay Hiraya. Hindi nagulat si Hiraya. Tila inaasahan niya ito. Ang galit sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Tumayo siya ng tuwid sa likod ng counter, tila isang reynang hindi matinag sa harap ng mga mananakop. "Ako po si Hiraya Rosales," sagot niya. Ang boses ay kalmado. "May natanggap kaming reklamo laban sa inyo, ma'am," sabi ni Detective Ramos, mula sa tanggapan ni Mr. Augusto Montenegro. "Isang reklamo ng economic sabotage at market manipulation. Kailangan po naming magtanong ng ilang mga bagay." Habang nagsisimulang magtanong ang mga pulis, nakatayo lang si Dalisay sa isang tabi, isang hindi nakikitang multo sa sarili niyang bangungot. Pinapanood niya ang eksena na parang isang pelikula. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng biktima ng isang napakalupit na panlilinlang, ay siya ngayong tinatratong kriminal. Ang bawat tanong ng pulis ay tila isang sampal sa mukha ni Dalisay. Ang bawat kalmadong sagot ni Hiraya ay isang saksak sa kanyang puso. Ito ang kasalanan niya. Kung naniwala lang siya noon, kung ipinaglaban lang niya ito, hindi sana sila aabot sa puntong ito. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. "Papa." Tumalikod siya at lumayo ng kaunti bago sagutin. "Nakikita mo na ba, Dalisay?" Ang boses ni Don Augusto sa kabilang linya ay hindi nagtatanong. Ito ay nagdedeklara ng tagumpay. "Iyan ang mangyayari sa mga kumakalaban sa atin. Isang salita ko lang, at ang babaeng yan ay mabubulok sa kulungan." "Hayop ka." Halos pabulong na, sabi ni Dalisay. Ang galit ay nangingibabaw sa kanyang lalamunan. "Hindi, Dalisay. Praktikal lang ako," sagot ng ama. "Ngayon, may pagpipilian ka. Tumayo ka sa tabi ko, itanggi mo ang anumang nalalaman mo, at ililigtas natin ang pangalan ng pamilya. Iligtas natin ang ating imperyo. O, tumayo ka sa tabi niya at hahayaan ko kayong dalawang magkasamang bumagsak." Isang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng pagpipiliang iyon ay halos dumurog kay Dalisay. Ang kanyang pamilya, ang kanyang dugo, ang legasiya ng mga Montenegro. Laban sa katotohanan, laban kay Hiraya. "Isipin mong mabuti, anak," sabi ni Don Augusto. Ang boses ay tila isang ahas na bumubulong. Dugo laban sa isang babaeng basura. Basura ang salitang iyon. Muli, pagkarinig nito, napatingin si Dalisay kay Hiraya. Nakita niya kung paano siya tinitingnan ng mga pulis. May pagdududa, may akusasyon. Nakita niya ang dignidad ni Hiraya na hindi matinag sa kabila ng lahat. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Dalisay ang tuluyang nabasag. Ang pag-aalinlangan, ang takot, ang kahinaan, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay isang malinaw at nag-aapoy na katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi lang nagsinungaling. Patuloy itong naninira. At hindi na siya papayag. Hindi na siya ang papet. Hindi na siya ang duwag na anak. "Tapos na tayo pa," sabi ni Dalisay. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at pinal. Ibinaba niya ang tawag. Dahan-dahan siyang lumingon at humakbang palapit sa mga pulis at kay Hiraya. Bawat hakbang niya ay may bigat. Isang desisyon na magbabago sa lahat.
Huminto siya sa harap ni Detective Ramos, inilalagay ang sarili sa pagitan ng mga pulis at ni Hiraya. Napatingin sa kanya ang lahat. "Detective," sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapihan. "Mukhang mali ang taong iniimbestigahan ninyo." Kumunot ang noo ng detective. "Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Montenegro?" Tumingin si Dalisay kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pagsisisi, paghingi ng tawad, at isang pangako. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa detective. Ang kanyang mga mata ay matalas at hindi natitinag. "Mayroon kayong krimen. Tama. Pero mali ang suspect ninyo." Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa hakbang na wala ng atrasan. "Ako ang testigo, at ang isasakdal ko ay ang sarili kong ama." Ang katotohanan ay may sariling bigat, at minsan, para maiangat ito at maipakita sa buong mundo, kailangan mong bitawan ang lahat ng iba pang bagay na iyong pinanghahawakan, pangalan, yaman, at maging ang sarili mong pamilya. Isang tao ang handang gawin ang lahat ng ito. Isang tao ang handang sunugin ang sarili niyang mundo para lamang maitama ang isang malaking pagkakamali. Ito ang kanyang pag-amin. Ang function hall ng isa sa mga hotel na pag-aari ng Montenegro Prime Holdings ay puno ng kaguluhan. Ang dagundong ng daan-daang boses at ang walang tigil na flash ng mga kamera ay lumikha ng isang maingay at nakakasilaw na kapaligiran. Daan-daang miyembro ng media mula sa telebisyon, radyo at pahayagan ang nagtipon para sa biglaang press conference na ipinatawag ni Dalisay Montenegro. Ang balita ng pagbagsak ng MPH ay kumalat na parang apoy, at lahat ay gustong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Nang lumabas si Dalisay at tumayo sa entablado, sa likod ng isang podium na may logo ng MPH, biglang tumahimik ang lahat. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip, mayroon itong kapayapaan, isang determinasyon na hindi pa nakikita sa kanya ng publiko kailanman. Tumingin siya sa dagat ng mga mukha at mikropono sa kanyang harapan. "Magandang umaga sa inyong lahat." Nagsimula siya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Ipinatawag ko kayong lahat ngayon hindi para iligtas ang aking kumpanya, kundi para iligtas ang isang bagay na mas mahalaga, ang katotohanan." Huminga siya ng malalim. Sa mga nakaraang araw, kumalat ang balita tungkol sa isang kaso ng economic sabotage na isinampa ng aking ama laban sa isang babae na nagngangalang Hiraya Rosales. Pagpapatuloy niya, "Narito ako para sabihin sa inyo na lahat ng iyon ay kasinungalingan." Isang bulungan ang kumalat sa mga manunood. Si Miss Rosales ay hindi isang kriminal. Siya ay biktima. Maring sabi ni Dalisay. Biktima ng isang masalimuot na panloloko, isang planong sumira sa kanyang pangalan at sa aming pagsasama 5 taon na ang nakalipas at ang taong nasa likod ng planong iyon. Natigilan si Dalisay. Ang sakit ng pagsasabi ng mga susunod na salita ay makikita sa kanyang mga mata. Ay ang sarili kong ama, si Don Augusto Montenegro. Ang bulungan ay naging isang malakas na pagkabigla. Nagkagulo ang mga reporter, nagsisigawan ng mga tanong. Ngunit itinaas lang ni Dalisay ang kanyang kamay at muling tumahimik ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, ipinakita sa akin ang mga pekeng litrato para palabasin na si Hiraya na noon ay asawa ko ay nagtataksil. Naniwala ako. Sa aking galit at pagiging bulag, sinaktan ko siya at pinalaya sa aking buhay. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sabi ni Dalisay, ang boses ay nababasag na sa emosyon. Ngayon, nalaman ko na ang lahat ay isang palabas. Ang lalaki sa litrato ay isang binayarang aktor. Ang investigador ay binayaran para magsinungaling.
At lahat ng ito ay inutos ng aking ama. Mula sa Baryo Amihan, sa loob ng Kape Hiraya, nakatutok si Hiraya sa isang maliit na telebisyon. Kasama niya si Luz. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang pinapanood niya si Dalisay. Ginagawa niya ang tama. Bulong ni Luz habang hinahaplos ang likod ng kaibigan. Sa press conference, may kinuha si Dalisay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na microcassette recorder. Huwag ninyong pakinggan ang salita ko. Pakinggan ninyo ang salita niya. Itinapat niya ang recorder sa mikropono at pinindot ang play. Ang malamig na boses ni Don Augusto ay pumuno sa buong silid, malinaw at nakakakilabot. Gawin mo ang lahat para isipin niyang basura ang babaeng iyon. Isang manggagamit na walang ibang hangad, kundi ang pera natin. Dapat sukdulan ng galit niya, sapat para hindi na siya lumingon pa. Naiintindihan mo? Pinatay ni Dalisay ang recorder. Ang katahimikang sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash, ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga tahimik na saksi sa pagbagsak ng isang tinitingalang pangalan. Sa opisina ng Montenegro Prime Holdings, si Don Augusto ay nanonood mula sa isang malaking flat-screen TV. Nang marinig niya ang sarili niyang boses, ang kanyang mukha, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng tunay na pagkatalo. Nabitawan niya ang baso ng alak na hawak niya. Bumagsak ito sa mamahaling carpet, ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Ang kanyang imperyo, ang kanyang legasya, winasak ng sarili niyang anak. Ang dahilan kung bakit bumagsak ang Montenegro Prime Holdings ay hindi dahil kay Hiraya Rosales. Pagpapatuloy ni Dalisay sa press conference, ang kanyang boses ay naging mas malakas, puno ng paninindigan. Ang totoo, siya pa nga ang sumubok na iligtas ito. Ginamit niya ang sarili niyang pera para bilhin ang mga utang ng kumpanya, marahil para protektahan ang mga empleyadong mawawalan ng trabaho. Ang kumpanyang ito ay bumagsak dahil itinayo ito sa pundasyon ng kasinungalingan at manipulasyon. At ngayon, ang lahat ng yon ay tapos na. Tumingin siya ng diretso sa pinakamalapit na kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Ngunit ang kanyang mensahe ay para lamang sa iisang tao. Hiraya, kung nanonood ka, patawad. Patawarin mo ako sa lahat. Sa aking kahinaan, sa hindi ko paniniwala sa'yo, patawad. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At bilang patunay na seryoso ako sa paghingi ng tawad at sa pagharap sa katotohanan, huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa kanyang huling anunsyo. Simula sa araw na ito, opisyal na akong nagbibitiw bilang CEO ng Montenegro Prime Holdings. Isinasalin ko ang lahat ng aking shares at interes sa kumpanya sa isang charitable foundation na tutulong sa mga biktima ng panloloko at inhustisya. Wala na akong anumang kaugnayan sa imperyong itinayo ng aking ama. Ang anunsyo ay isang bombang sumabog sa mundo ng negosyo. Si Dalisay Montenegro, ang tagapagmana, ay isinusuko ang lahat. Hindi ko kailangan ng imperyo, sabi niya. Ang kanyang mga huling salita ay halos isang bulong, ngunit puno ng bigat. Ang kailangan ko lang ay kapatawaran. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis sa entablado. Iniiwan ang isang silid na puno ng kaguluhan, mga tanong, at isang katotohanang hindi na maitatago pa. Habang naglalakad siya papalabas, sinalubong siya ng mga pulis. Kalmado niyang inilahad ang kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na pusasan, isang opisyal lang nagsalita. Mr. Montenegro, hindi na po kailangan. May warrant of arrest na pong inilabas para sa inyong ama. Sa di kalayuan, ang mga news van ay nag-uunahan papunta sa Montenegro Prime Holdings Building. Sa mga TV screen sa buong bansa, ang paulit-ulit na ipinapakita ay ang kuha ng isang matandang lalaki, si Don Augusto Montenegro,
na kalmadong inilalabas ng mga pulis mula sa kanyang opisina. Ang mukha ay blanko, talunan, at mag-isa. Ang anino ng Montenegro ay bumagsak na. Pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, dumarating ang pinakapayapang umaga. Ang hangin ay malinis, ang lupa ay basa, at ang lahat ay may pagkakataong tumubo muli. Ganito rin sa puso ng tao. Pagkatapos ng digmaan ng katotohanan, ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalaga sa lahat, ang paghilom. Samahan natin sina Dalisay at Hiraya sa kanilang unang hakbang. 2 araw ang lumipas matapos ang press conference na gumimbal sa buong bansa. Ang pangalan ng mga Montenegro, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay ngayon naging simbolo ng iskandalo. Ngunit sa Baryo Amihan, ang buhay ay nagpatuloy sa kanyang simpleng agos na tila hindi inabot ng alon ng gulo mula sa syudad. Sa Kape Hiraya, nagtitimpla si Hiraya ng kape. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Paulit-ulit niyang pinapanood sa kanyang isipan ang imahe ni Dalisay sa telebisyon. Ang pag-amin, ang paghingi ng tawad, ang pagsuko sa lahat. Hindi na galit ang kanyang nararamdaman, hindi na rin awa. Ito ay isang bagay na mas komplikado, isang bagay na halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam. Hapon na nang may isang lalaking huminto sa tapat ng kanyang kapihan. Hindi na ito nakasakay sa isang marangyang kotse. Simple lang ang kanyang suot, isang plain na t-shirt at maong. May dala siyang maliit na backpack. Mukha siyang pagod, ngunit sa kanyang mga mata, may bagong liwanag, si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya basta-basta pumasok. Tumigil siya sa labas ng pinto, tila nag-aalinlangan na para bang isa siyang estrangherong hindi sigurado kung tatanggapin ba siya. Tinitingnan niya ang sahig. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Hiraya na walang bakas ng yaman o kapangyarihan, isang ordinaryong tao lang. Nagtagpo ang kanilang mga mata mula sa salamin ng bintana. Isang mahabang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas si Hiraya. Binuksan niya ang pinto at tumayo roon. "Pwede ba akong pumasok?" Tanong ni Dalisay. Ang boses ay mahina, halos isang bulong na maaring tangayin ng hangin. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, tumabi siya. Binibigyan siya ng puwang para makapasok. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Dalisay, iyon ay ang buong mundo. Pumasok siya sa loob. Ang pamilyar na amoy ng kape ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa pinakasulok na mesa, ang parehong mesa kung saan siya umupo. Noong unang beses niyang makita si Hiraya, 5 taon na ang nakalipas. Nagpunta si Hiraya sa likod ng counter. Walang salitang namagitan sa kanila. Gumalaw siya ng may pamilyar na biyaya. Nagtimpla ng 2 tasa ng kape. Ang isa ay ang paborito niya, Barako. Ang isa ay ang paborito ni Dalisay, Amerikano. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Dalisay bago umupo sa silyang nasa tapat niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit o tensyon. Ito ay isang katahimikang puno ng 5 taon ng mga hindi nasabing salita, ng sakit, at ngayon, ng isang munting pag-asa. Si Dalisay ang unang nagsalita. "Hindi ko alam kung paano magsisimula," sabi niya, nakatingin sa tasa ng kape. "Ang sorry ay parang hindi sapat sa lahat ng ginawa ko." "Bakit mo ginawa yon, Dalisay?" Mahinang tanong ni Hiraya. Hindi tumutukoy sa kasalanan niya noon, kundi sa press conference. "Bakit mo binitawan ang lahat?" Itinaas ni Dalisay ang kanyang tingin. "Dahil wala nang natira para sa akin doon. Ang imperyong iyon, ang pangalang iyon. Lahat ng iyon ay itinayo sa kasinungalingan. Sa sakit mo, paano ako mabubuhay sa isang palasyong gawa sa mga durog na piraso ng puso mo?" Napatingin si Hiraya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader na matagal na niyang itinayo.
Ginawa ko yon hindi para sa sarili ko, Hiraya. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ginawa ko yon para sa'yo, para ibalik sa'yo ang katotohanang ninakaw sa'yo. Kahit iyon na lang ang huling bagay na magagawa ko para sa'yo, gagawin ko. Yumuko siya, ang kanyang mga balikat ay tila gumaan sa wakas. Wala na ako ngayon, Hira. Wala ng pera, walang kapangyarihan, walang pangalan. Isa na lang akong ako. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang kanyang sariling mga mata ay nagsusumamo ngunit hindi nagmamakaawa. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Alam kong imposible na yon. Hindi ko rin hinihiling na patawarin mo ako agad. Hinihiling ko lang. Nabigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na nagbago na ako, na hindi na ako ang duwag na lalaking nag-iwan sa'yo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang naghihintay. Tinitigan ni Hiraya si Dalisay, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking na ngayon ay isinuko ang lahat para sa kanya. Nakita niya ang pagsisisi, nakita niya ang katotohanan. Dahan-dahan, iniabot ni Hiraya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ipinatong niya ito sa nanginginig na kamay ni Dalisay. Sa dampi ng kanyang balat, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Isang pamilyar na init na matagal na nilang kinalimutan. Tumingin si Dalisay sa kanilang magkahawak na kamay. Pagkatapos ay sa mukha ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-asa na hindi niya magawang bigkasin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Dalisay sa loob ng 5 taon. Isang nangiting may bakas pa rin ng sakit, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon na ring sinag ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay lang, Dalisay. Ito ay isang proseso. Mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay malumanay, na parang isang yakap. At ang prosesong yun ay hindi kayang bilisan. Pinisil niya ng bahagya ang kamay ni Dalisay, pero maaari nating itong simulan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig sa kanya. Simulan natin muli. Hindi bilang si Dalisay Montenegro, ang CEO, at si Hiraya, ang nasaktan niyang asawa. Simulan natin bilang si Sei at si Hira, bilang 2 taong hindi na magtatago sa anino ng kahapon. Ang mga salitang iyon ay ang tanging kapatawarang kailangan ni Dalisay. Hindi pinapatawad na kita, kundi isang bagay na mas malalim. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o pagsisisi. Ito ay luha ng pasasalamat, ang kaluwagan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Natatakot na baka kapag nagsalita siya ay maglaho ang sandaling iyon na parang isang panaginip. Binitawan ni Hiraya ang kanyang kamay at tumayo. Nagpunta siya sa likod ng counter at kumuha ng isang apron. Lumapit siya kay Dalisay at iniabot ito. Kung magsisimula tayo muli, sabi niya, may bahagyang kislap ng pagbibiro sa kanyang mga mata. Kailangan mo munang matutong maghugas ng mga tasa. Dahil kung mananatili ka rito, kailangan mong magtrabaho. Tumingin si Dalisay sa apron pagkatapos ay kay Hiraya. Isang tunay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Kinuha niya ang apron. Ang unang hakbang sa paghilom ay hindi isang malaking salita o isang dramatikong yakap. Ito ay isang dampi ng kamay, isang tasa ng kape, at ang pangako ng isang bagong simula, isang tasa sa isang pagkakataon. Ang tunay na pagbabago ay hindi isang pangako na binibigkas, kundi isang kilos na ginagawa araw-araw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang damdamin na nararamdaman lang, kundi isang desisyon na panindigan, sa hirap man o sa ginhawa.
Pagkatapos ng gabi ng pag-amin, isang bagong umaga ang sumisikat. Isang umagang mas maliwanag, mas payapa, at puno ng pag-asa. Halina't saksihan natin ang kanilang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng mga Montenegro ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita. Si Don Augusto Montenegro ay nilitis at nahatulan, isang tahimik na pagtatapos sa isang makapangyarihang pangalan. Ang Montenegro Prime Holdings ay nasa ilalim na ng bagong pamamahala. Sinusubukang bumangon muli mula sa mga abo. Ngunit sa Baryo Amihan, ang mundo ay ibang-iba. Say, yung order sa table 3, isang iced latte, less sugar. Sigaw ni Hiraya mula sa counter, bahagyang natatawa. Oo, Hira, sandali lang. Itong foam art. Sinusubukan ko pa ring gawing puso, pero laging nagiging patatas. Sagot ng isang lalaking naka-apron, seryosong-seryoso sa harap ng espresso machine. Si Dalisay Say Montenegro, ang dating CEO na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon, ay isa na ngayong barista in training at hindi siya masyadong magaling dito. Laging sumusobra ang kanyang timpla o kaya'y mali ang nailalagay na pangalan sa tasa. Ngunit sa bawat pagkakamali niya, mayroon siyang isang ngingiti mula kay Hiraya at isang pagkakataong subukan muli. Ang mga taga-baryo na nooy nagbubulungan sa kanyang presensya ay nasanay na rin. Siya na si Kuya Say, ang bagong katulong ni Hiraya na mas gwapo pa raw sa mga artista pero laging sablay sa paggawa ng kape. Gabi-gabi, pagkatapos magsara, silang dalawa ang naiiwan para maglinis. At sa mga sandaling iyon, sa katahimikan ng kapihan, doon sila tunay na nag-uusap. Doon nila dahan-dahang pinupulot ang mga piraso ng kanilang nakaraan at inilalagay sa tamang lugar. Naaalala mo ba noong unang beses mo akong dinala sa isang mamahaling restaurant? Biglang tanong ni Hiraya isang gabi habang nagpupuna sila ng mga mesa. Napangiti si Dalisay. Oo naman, yung pinilit kitang umorder ng steak kahit sinigang ang gusto mo. Oo, tumawa si Hiraya. At buong gabi, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko hindi ako nababagay doon. Tumingin siya sa paligid ng kanilang munting kapihan, sa mga silyang gawa sa kawayan at sa mga simpleng palamuti. Pero dito, pakiramdam ko, nasa bahay ako. Ako rin, mahinang sagot ni Dalisay. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng mesang pinupunasan. Sa ilalim ng malabong ilaw, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tila naglaho. May isang kuryenteng dumaloy, isang pamilyar na pangungulila na ngayon lang ulit nila naramdaman. Isang hapon ng linggo, isinara ni Hiraya ang kapihan ng maaga. May pupuntahan tayo, sabi lang niya. Naglakad sila papunta sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Dalisay, ang maliit na sementeryo ng baryo. Huminto sila sa harap ng isang simpleng puntod na nalilinis at may mga sariwang bulaklak. Nakasulat sa lapida, Amelia Abioa Rosales, isang mapagmahal na ina. Si Mama, sabi ni Hiraya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi niya ako iniwan. Ipinaglaban niya ako hanggang sa huli. At bago siya mawala, ibinilin niya sa akin ang lahat ng naipon niya. Ang perang ginamit ko ay galing sa kanya. Tumingin siya kay Dalisay. Noong una, galit na galit ako sa'yo, sa ama mo. Pero si Mama, tinuruan niya akong magpatawad. Sabi niya, ang galit ay isang bigat na hindi mo dapat pinapasan habang buhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Dalisay. Lumuhod siya sa harap ng puntod. Walang nakatingin, walang huhusga. Tanging siya, si Hiraya, at ang alaala ng isang inang hindi niya nakilala, ngunit pinagkakautangan niya ng malaki. Patawad po, bulong niya sa hangin. Patawad po kung sinaktan ko ang anak ninyo. Patawad po. Pangako mula ngayon, aalagaan ko na po siya. Hinding-hindi ko na po siya sasaktan.
Nang tumayo siya, sinalubong siya ng mga matang puno ng luha ngunit may ngiti ni Hiraya. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang pareho. Ang huling sugat ay naghilom na. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, dinala niya si Hiraya sa tabing dagat. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Hira, nagsimula si Dalisay. Ang boses ay seryoso. Noong una tayong ikinasal, binigyan kita ng singsing na may pinakamalaking diamante na kaya kong bilhin. Akala ko, iyon ang sukatan ng pagmamahal. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Ngayon, wala na akong maibibigay na ganoon. Inilahad niya ang kanyang palad. Sa loob nito may isang maliit na singsing. Hindi ito gawa sa ginto o pilak. Ito ay gawa sa isang piraso ng damong dagat na maingat niyang tinirintas at binuo. Simple, hindi perpekto, ngunit gawa ng kanyang mga kamay. Hindi ito kumikinang, sabi niya. Hindi ito mahal, pero ito, Hira, ito ang lahat ng ako ngayon. Isang taong natutong ang tunay na halaga ay hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung anong handa mong ibigay. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na mas totoo at mas malalim kaysa dati. Lumuhod siya sa buhanginan. Hiraya Rosales, papayag ka ba? Nasimulan nating muli ang ating habang buhay? Pakasalan mo ako, uli. Ang mga alon ang nagsilbing musika, ang papalubog na araw ang nagsilbing saksi. At sa gitna ng lahat ng yon, sa mga luhang muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, isang salita lang ang isinagot ni Hiraya. Oo, ang bawat paglubog ng araw ay may dalang pangako ng isang bagong umaga. At ang bawat pusong naghilom ay may dalang pangako ng isang pag-ibig na mas matatag at mas dalisay kaysa dati. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, ating saksihan kung paano ang mga pangarap na minsay winasak ay maaaring buuin muli. Mas maganda at mas makabuluhan kaysa sa dati. Ito na ang huling kabanata ng kanilang kwento. 1 taon ang lumipas. Ang Kape Hiraya ay hindi na lamang isang maliit na kapihan sa Baryo Amihan. Mayroon na itong pangalawang branch sa bayan. Isang lugar na mas malaki-laki, na may maliit na hardin kung saan maaaring magbasa ang mga customer. Ngunit ang kaluluwa nito ay nanatiling pareho. Ang amoy ng tapat na kape, ang init ng nangiti, at ang kapayapaan na matagal nang hinahanap ng lahat. Sa hardin ng bagong Kape Hiraya, isang simpleng seremonya ang nagaganap. Walang mga reporter, walang mga business tycoon, walang mga aroganteng bisita. Ang mga naroroon ay ang mga simpleng taga-baryo, si Aling Nena, si Mang Boy, at ang iba pang naging parte ng kanilang buhay. At syempre, si Luz na siyang maid of honor na pasimpleng nagpupunas ng kanyang mga luha. Nakatayo sa harap si Hiraya, suot ang isang simpleng puting bestida, walang mamahaling alahas, tanging isang korona ng maliliit na puting bulaklak sa kanyang buhok. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. Sa kanyang tabi ay si Dalisay, nakasuot ng puting barong. Ang lalaking minsay nag-utos sa daan-daang empleyado ay nakatayo roon. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang kamay ng kanyang mapapangasawa. Hiraya! Nagsimula si Dalisay. Binabasa ang kanyang panata mula sa isang maliit na piraso ng papel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanya. Noong una kitang makilala, akala ko ang mundo ay tungkol sa pag-aari. Pag-aari ng mga kumpanya, ng kapangyarihan, ng respeto. Akala ko, kapag naibigay ko sa iyo ang lahat ng iyon, iyon na ang pag-ibig. Huminga siya ng malalim. Napakalaki ng aking pagkakamali dahil ang pag-ibig pala ay hindi tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol sa pagbibigay. At ngayon, Hira, wala na akong maibibigay na yaman o kapangyarihan. Ang tanging maibibigay ko ay ang sarili ko. Hindi ko maibabalik ang 5 taon na nawala.
pero ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating. Bawat umaga, bawat hapon, bawat gabi. Iaalay ko ang lahat ng yon para pasayahin ka, para alagaan ka, at para patunayan sa iyo araw-araw na ikaw ang tunay kong yaman. Tumulo ang mga luha sa mata ni Hiraya habang siya naman ang nagsasalita. Say, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Noong nawala ka, akala ko nawala na rin ang lahat. Nagtayo ako ng pader sa paligid ng puso ko dahil akala ko yun ang magliligtas sa akin. Ngunit nang bumalik ka at sinira mo ang sarili mong mundo para sa katotohanan, doon ko naintindihan. Hindi ang pader ang nagliligtas sa atin, kundi ang pag-ibig na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na buksan muli ang ating mga puso. Tinitigan niya ito. Hindi ko minahal si Dalisay Montenegro, ang CEO. Minahal ko si Say, ang lalaking nagpapatawa sa akin, ang lalaking nangangarap kasama ko. At si Say ay nasa harap ko ngayon at handa na akong umuwi sa kanya. Sa ilalim ng kalangitan ng hapon, sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, sila ay muling naging isa. Isang halik ang nagpatunay sa kanilang mga pangako. Hindi na isang kontrata ng yaman, kundi isang kasunduan ng dalawang pusong naghilom at muling natutong magmahal ng buo. Kinagabihan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, magkahawak kamay silang nakatayo sa tabing dagat. Ang singsing na gawa sa damong dagat ay pinalitan na ng isang simple ngunit eleganteng singsing na pilak. Ngunit ang kahulugan nito ay nanatili. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay payapa. Walang salitang kailangan. Ang presensya lang ng isa't isa ay sapat na. Naramdaman ni Hiraya ang pagpisil ni Dalisay sa kanyang kamay. Masaya ka ba? Tanong nito. Ang boses ay isang bulong sa hangin. Isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo. Sa balikat ni Dalisay, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang sandaling iyon. Ang init ng kanyang balat, ang amoy ng dagat, ang kapayapaan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, pagkatapos ng lahat ng sakit, pagkatapos ng lahat ng luha, narito na sila, magkasama, buo. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Umuwi na tayo, mahal. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Dalisay. Isang paglalakbay ng puso na puno ng sakit, pagsisisi at sa huli, ng matamis na pagtubos, ipinakita sa atin ng kanilang kwento na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Ito ay natatagpuan sa tapang na aminin ang pagkakamali, sa lakas na magpatawad mula sa puso, at sa simpleng kaligayahan ng pagkakaroon ng isang pamilyang masasandalan at isang pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At ano pong genre ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Drama pa rin ba? O baka naman comedy? O suspense naman? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod. Nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may kakayahang maghilom at muling umibig. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!